At kung na-miss nyo ang ating Moto Canvas mga brothers on the wheels, tutuloy natin yan ngayon. Dahil nandito tayo ngayon sa Motorstar Olongapo branch para mag-Moto Canvas ng mga motorsiklo nila. Dapat kasi mga brothers, darating yung Easy Ride 150p dito. Kaso nawala silang na-order. I guess baka nagkakaubusan. Pero ganun pa man, i-update ko kayo sa mga presyuhan nila dito at mga available stocks nila. And also syempre mga brothers, ito kasing Motorstar Olongapo kakalipat lang ng kanilang shop. So mas malaki, mas maganda, no, at mas maliwanag. So ang sarap mag-canvas ng mga motorsiklo nila dito sa bago nilang shop. Ayan. So bisitahin niyo mga brothers dahil ipopost ko naman yung kanilang address and also yung contact number. Okay? So ngayon, mag-moto canvas na tayo. Get ready. Drop the beat. Siyempre mga brothers, simulan muna natin sa mga small displacement unit ng Motorstar. So napakarami po nila dito na parang Honda Wave style na motorsiklo. Kung tawagin natin is underbone cab. Di ba ako nagkakamali dyan mga brothers? Eto na nga yun. Etong CES X. Ayan. So may iba't iba silang kulay na meron dito. Meron silang gloss black with combination ng white color. Ayan. Tapos meron sila ritong red naman with a combination of white. Ayun, tapos meron pa nung black and red. So maraming units, 3, 6, 9, 10, no? 10 unit meron sila dito. Ayan. So ano bang motor ito, no? So itong motor na ito mga brothers, pwedeng-pwede na itong pang-service ngayon, tamang-tama dahil matipid sa konsumo sa gasolina ito, no? This is a 110cc, no? Hindi ako nagkakamali. And also meron siyang 4-speed, no, na semi-automatic. Ayan mga brothers, no? With the basic features, no? Meron siyang analog gauge panel dito. Shutter key, no? Basic switches, ayan. Pagdating naman sa kanya mga pailaw, no? Naka-bulb type lang naman. But again, this is normal naman and okay lang. And then meron siya rito parang daytime running lights na LED. Okay, no? Gumagamit ng street tire and of course, naka 17 inches ang kanyang wheel max. Malaki o maganda ang lapad ng disc rotor, so maganda ang braking power nito. And also naka dual piston caliper. Ayan, air cooled yung makina mga brothers. Ayan, merong mahaba na muffler. Okay, no? Shock niya is suspension dito sa harap na telescopic port at dual shock naman dito sa likuran. Okay, no? So very basic na motor. Tapos ito yung compartment niya, nandito yung fuel tank niya and also yung kanyang storage dito, pati yung battery, no? So meron kang malalagay kahit papano na gamit o tools, and then may sabitan ng helmet. Okay? Maliit lang ang motor na ito, no? Napakatipot niya lang, madali mong maninuhin, madali mong singit-singit sa mga traffic. Ayan, and also kahit mga babae natin na riders dyan, yakang-yaka itong CES X110. Ayan. So sa presyo mga brothers, ito, no, meron siyang cash price na 43,000. Okay? And then meron siyang DP na 2680 lang. Then 36 months, 2 for 13, 24 niya naman is 2,999. So parang 3,000. And then 18 months is 3,584. So napakababa lang. And then meron silang rebate dito na 300. And then kung sa bangka naman daw maghuhulog, meron silang rebate na 400 pesos. So malaking rebate pag sa bangko. So mas advisable doon ka maghulog ng iyong monthly, di ba? Tsaka less hassle dahil apps na ngayon pagdating sa mga bangko. Alright? So tawid tayo ngayon. Pagdating naman sa business type, meron sila dito na Star X125. And then itong blue, ngayon ko pa lang ito nakita, Star X175cc na version 2. Okay, no? Unahin muna natin itong 125. So nagkaroon na tayo nito ng walk around review sa ating Pantra serye. Ayan, ito yung mabentang business type ng Motorstar, lalo na pagdating sa Zambales area, dyan sa Caste branch nila, no? So may basic lang naman ito na features mga brother. 125cc, no? I think this is a 5-speed. Ang gusto ko lang sa Pantra ng Motorstar is naka-LED yung headlight. Ayan, hindi nila tinipid. And then may konting design dito ng headlight cap o yung tinatawag nating bracket ng headlight.
Ayan, so tas solid din yung kanyang bracket dito sa likod just in case maglagay ka ng mga dalahin mo. And ready na rin itong lagyan ng sidecar mga brothers. Ayan, so may kahabaan yung upuan at kakapalan since isa itong Pantra na motor. At of course, this is a carb type pa pero ganun pa man matipid po ito mga brothers on the wheel. Ayan, so merong isang unit dito ng Star X125 and then dalawang unit naman ng 175cc dito na Pantra bike. So syempre mas malakas ang horsepower at torque nito no kumpara dito sa 125. So mas maganda ito kung talagang gagamitin mo sa mga kargahan, lalagyan mo na sidecar no, kulong-kulong, mas okay itong 175. Tapos sa presyo, tignan natin mga brothers. Ayan. So sa Star X125, meron siyang cash price na 45,000, no? Ang DP niya napakababa lang mga brothers, 1.8 lang. And then the 36 months 2.5, 24 3,000 and then 12 months meron kang 4.6 na huhulugan. And then ganun pa rin yung rebate, 300 to 400 pag sa bangko, no? Going naman dito sa Star X 150. 155 pala ito, itong pula. And then etong blue is 175. Okay, no? So, etong 155, isang presyo niya is 48,000. And then, yung DP, ganun din. Ayan. So, ayan, basahin nyo mga brothers para makita nyo. No? 36 months, 2.6 lang. And 24 is 3.3. 12 months, 5,200. Dito yan sa 155cc nila na makina. And then, pagdating naman dito sa 175, syempre, mas mataas ito konti. Ayan, o. So dito meron siyang 51,000 na cash price and then DT ganun pa rin 1.8 and then 36 months 2.7, 24 months 3.4 and 12 months 5.5. No, so mababa pa rin. Abot kaya ang presyo mo dito. So punta tayo sa kanilang underbone sport style na motorsiklo. Meron tayo dito na makikita na nicest ba? 110R, no? So discuss muna natin yung motor. Wala pa akong walk around nito, no? Pero makikita ko yung motor na ano siya, sulit na underbone. Bakit? Magkano lang yung presyo niya? Mamaya talakayin natin. Yung features muna, no? Meron siyang 17 inches na gulong and then gumagamit ito ng street tire. Ayan. At ang gustong-gusto ko sa mga disc brake ng Motorstar, labas tayo para makita natin yung kabilang side. Malaki yung disc rotor, no? Kasi pag ganito yung disc rotor, in my experience sa beeper man ng Euro Keyway is ang lakas ng stopping power sa unahan. Tapos naka dual piston pa. Telescopic fork yung front suspension, may daytime running light, and also LED na rin and projector yung kanyang babang ilaw. So ang ganda oh. Tapos turn signal lights nandito sa headlight. And then LED na rin. Ayan, ang ganda ng kulay niya. Orange and combination ng black. Ayan. Sigurado ito 4-speed ito na semi-automatic. Yan, parang Raider ang datingan dito ng handlebar niya. Ayan, tapos meron siyang basic and analog gauge panel dito. May basic indicators. Ayan, simpleng susian. Then upuan, tama lang naman din. Pwede na sa mga rider at sasakay na back ride. Suspension sa likod, naka dual hydraulic shock and also unit swing. Okay, no? Ganda rin ng finish dito ng muffler, no? Stainless pati yung tip. Then may kickstart pa which is very important sa isang motorsiklo just in case masiraan ka ng baterya. Okay, no? So ang presyo niya is naglalaman ng 46,000 na. Ayan, sa cash po. Then may DP lang siya na 2.7. So ang baba lang, no? And then may monthly na 2.5. 2 taon, 3,000 and then 1 taon, 5,000. Rebate, ganun pa rin. Okay? So move forward tayo rito sa kanilang automatic. So meron sila ditong isang unit ng automatic pero mga brothers for releasing na daw ito. Pero ganun pa man, huwag kayong mag-worry dahil may mga parating sila na automatic scooter. Hopefully yun na nga yung 150P na Easy Ride. Okay, no? So etong Easy Ride 150N, ito yung unang version ng kanilang Maxi Scoot. Ayan, no? So napakaganda. Lalo itong black finish na matte dito. Black ba to o dark gray? Ayan, tapos and then may combination dito ng gloss na silver, di ba? So pagka tinitignan mo yung motor sa malayo, talagang highlights yung motor dahil sa color combination niya. At saka very minimalistic na lang yung sticker ng Motorstar. Makikita mo rito yung emblem mo ng Easy Ride na which is premium tignan, tsaka yung sticker sa ilalim, ang ganda ng combination. May letterings din dito ng Motorstar which is hindi siya chipipay, no? So ang ganda tignan. And then meron din dito Motorstar na sticker. Ito ang gusto ko ngayon sa Motorstar, no? Ang ganda ng kanilang letterings, no? Which is kung kukumpara natin sa mga kalaban, nag-i-improve talaga. Ayan. So ito, ayoko nito. Tatanggalin ko na ito, no? Aling bolts, oh.
Saan ka pa makakita? Hindi ka na magpapalit. 20 pesos din ang isa niyan. Bago natin talakayin yung presyo mga brothers, tingnan natin ulit yung mga key features ng motor na ito. Okay? So gumagamit ito ng 13 inches na wheel max mga brothers. Ang kagandahan sa kanya, tubeless na rin. 130 by 60, so naka low profile po ito, no? So naka 5 spoke po ang kanyang mags. Ayan, yan naman ang maganda. Gustong gusto ko sa mags ng mga easy ride na itong Motorstar at saka malapad. Tapos naka disc brake ang harapan mga brothers. Ito po yung sensor ng kanyang speed meter, hindi po yan ABS. Tapos naka single caliper ang kanyang disc brake dito sa harap. Telescopic port ang kanyang front suspension. Okay, pagdating dito sa kanyang lighting system, naka LED na po yan, harap at likod, pati ang turn signal lights. At the same time, very sporty rin ang kanyang pagkaka-design. Split po yan na twin okay. Ang ganda ng nguso dito. Ito okay lang to sa akin. Walang problema ito. Pero sa iba, issue yan. Tinatanggal nila yung sticker na yan, no? Tsaka quality yung lens niya, kahit plastic. And then yung kanyang windshield, napakalaki dito sa harap. And then pwede mo pa itong palitan kung naiiksian ka pa, no? Na smoke black. Okay? Move over dito sa kanyang dash panel. Ito po is fully digital na pagdating sa kanyang meter panel, no? So wala na kayong problemahin dahil hindi siya analog, no? And also naka anti-theft o shutter key na rin ba ito? Susian niya. Brothers on the Wheel, baka naghahanap ka ng motorcycle parts, accessories, and moto gear. Halina't bumisita sa Surfy Motorcycle Store sa Lazada. Sari-saring brand na kilala pagdating sa mga aftermarket, motorcycle parts, gear, and accessories ang ating makikita. Nasulit ang mga presyuhan nito at samahan pa ng vouchers and free shipping. Siguraduhin lang may Lazada apps kayo na gamit sa inyong mga cellphone or pwede nyo itong ma-download sa Google Play Store. Kaya tara at mag-shopping na! Ayan, and then nandito yung kanyang bukasan ng upuan. Hindi ako nagkakamali. And also nandito na rin yung floorboard. Nandito rin yung tangke sa floorboard. So wala nang kahasel-hasel magpagas dahil hindi ka na mag-o-open ng iyong upuan, no? So meron dito nga malalim na pockets. Ayan, kasya po yung kamay ko. And then meron siyang USB outlet dito para wala ka ng problema kung sakaling mag-charge ka ng iyong gadgets. Mga basic switches, no? Looks premium mga dashboard dito, no? So wala kang problemahin at maganda rin yung kasamang side mirror dito, no? Talagang standard, hindi ka mahuhuli ng LTO kasi papalayo wide angle and also lagpas ng 3 inches. So, move forward tayo sa upuan. Itong gustong gusto ko sa mga easy ride ng Motorstar. Malapad ang upuan, makapal ang foaming, magandang upholstery, makapit. No? So wala kang po problemahin kaya sa rider and also sa iyong pillion. Tapos grab bar, napakalapad din, komportable hawakan. Okay? Ang engagement naman ng tapakan dito ng pillion, okay din dahil makikita nyong alloy made na ito and also naglalak siya. Tapos dito naman sa rider, ang daming option ng iyong upuan ng paa. Pwede dito, pwede dito, pwede dito. So meron kang tatlong options, no? Depende sa iyong trip. Yon. So yun lang, wala siyang floorboard so hindi kayo makakapaglagay dito ng dalahin, no? Okay, so lipat tayo dito sa kabilang side. Ayan, so makikita natin yung makina dito, yung air cleaner niya o air filter niya, bahala na kung anong tawag diyan. Yung panggilid niya okay din kasi parang ito may another cover pa. Ito cover to ng plastic tapos may bakal pa, which is nagbibigay premium dito, no? Premium looks, no? Tapos naka drum brake dito sa likod at ganun din ang size sa likurang gulong, no? Na 130 by 60 na low profile na malapad ang mags na 5 spoke. Yan. Tapos single shock dito na non-adjustable. Okay? Ganda rin ang finish ng muffler na black matte item to, sigurado. Tapos naka-allen bolts na rin yung pinaka-tip at maganda rin ang kanyang muffler guard dito, no? Para hindi ka mapaso. Okay, no? Ayan, so sa presyo mga brothers, ang Easy Ride 150N ngayon is meron silang promo na zero interest no? So meron siyang cash na 66,000. And then sa zero interest, malaki nga lang yung down, 21,600. Pero ang kinaganda, syempre walang interest. And then ang pinaka maximum naman is 18, no? 1.5 years na 2.9 na lang o sabihin natin 3,000 sa isang taon, 4.2, tapos sa 6 months 8,000. Tapos yung rebate, same pa rin. Ayan. Kita nyo ba? Okay. Sa mga brothers, dito naman tayo sa una nilang nilabas na easy ride. Actually maraming easy ride, pero para sa akin ito yung mga modern easy ride nila, no? Ito na yung 150 CL
o yung sinatawag nilang version na click version ng Motorstar. Ayan, isang scooter din ito mga brothers. May kalaparan din ang body design nito, no, na inspired po sa Honda Click, kaya nga CL. Ayan ang sabi ng mga followers ko at subscriber, no. Malapad din ang upuan, no, parang maikukumpare natin sa Easy Ride 150 na Maxi Scoot, no. At the same time, ang kagandahan nito, meron siyang floorboard at meron kang utility hook dito kung sakaling may mga bit-biting ka. Ayan. At kagandahan pa dito, digital meter na rin ito, no. At maganda rin ang mga switches niya, looks premium. Okay? And also sabi sa akin, meron itong combination brake at handbrake. Kasi in case mag-park ka, hindi susubsob ang iyong motor o tutumba, no? May package dito na easy access, parehas, and also may USB port na rin na hindi ka na magpapakabit. And then meron din siyang shutter key and easy access button para dito sa iyong upuan. Ayan, no? Buksan natin, no? So, malalim pala yung upuan nito mga brothers, kasya ang isang half face sigurado. Babaliktarin mo lang. Ito yung tangke niya. Ayan, nakalimutan ko kung ilan ang capacity, i-plug na lang natin. No, ganda rin ang handle grab dito. Pagkaka-finish ng gloss black, no? So by the way, this is red cherry o cherry red ba ang pagka-finish nito mga brothers, o ay candy red? Tama ba, candy red? O no, tulungan nyo na lang ako. And also pagdating sa kanyang lighting system, full LED na rin ito. At the same time, uy, bago, anong tawag dito? 'Di ba? Naka-projector lamp na rin, di ba? Ito yung mga uso ngayon, no? Alam ko dati hindi to projector, hindi ko lang maalala, pero kung naka-projector ito, which is good sa bagong 2022 version. Tsaka yung lente, magandang pagkaka-plastic and also branded, no? Turn signal lights niya, LED na rin. Ayan, tapos ito yung daytime running lights niya, masungit. Tsaka yung uso nitong motor, masungit talaga. Ayan, tapos may sticker dito na akala mo carbon, which is maganda yung pagkaka-highlights ng motor pag naaarawan, no? Okay yung pula, hindi naman siya baduy. Ayan, tapos gumagamit ito ng 14 inches na wheel mags, tapos front suspension telescopic port. At ganun din dito sa likod, no? 14 inches ang kanyang laki ng gulong, and also mechanical drum brake naman yung likuran niya. Ayan, so ang ganda rin ng finish dito at pagkakagawa ng muffler na ang pinaka-tip is dark gray. Ayan, ito yung makina niya. May cover pa yung makina, oh. Akala mo nga naka-liquid cooled, pero air cooled lang po yan. Na-carburetor Euro 3 mga brothers. Engagement dito ng tapakan ng pillion, okay din, nagki-click. Ayan, no. Ganda rin ng pagkaka-finish dito ng running board niya sa gilid. And also ganun din, nandito rin yung baterya ng motor. Ayan, dito po yan lalagay once na-activate na. Okay. So ang presyo niya mga brothers is meron siyang zero interest, no, na terms, no, 56,000 po yan, no. DP niya is 18,600. Yan. Tapos yung kanyang 1.5 years 2.5 lang, and then isang taon 3.6, tapos kalahating taon is 7,000 na almost. Ayan, then yung rebate same pa rin. So, punta na tayo dito sa pinaka-last nila na stock, no? Kung anong meron sila dito. Ito nga yung 200cc at 250cc sports bike nila. So, kilala nyo na to mga brothers. Ito po yung Z200 and also yung Z250. So, parehas lang ang motor na ito mga brothers. Ang pinagkakaibahan lang nila is yung makina, dahil itong isa 250cc na, no? So maraming ang nagrereklamo bakit daw hindi pa ginawang 6-speed, ganito ganyan. Ba't ba kayo nagmamarunong sa Motorstar? Pwede naman kayo kumuha ng Sigma 250 kung gusto niyo ng 6-speed, di ba? Kasi ang mini-maintain dito ng Motorstar mga brothers, hindi masyadong magtaas yung presyo, no? So which is may diferensya lang na 4,000. Mamaya discuss natin yung presyo, pero ngayon ikutan muna natin yung motor para makita nyo ulit kung ano ba yung mga features nito, no? So, ano bang unahin natin? Yung 200, yung 250. Parehas lang naman yan, pagsali-salisihin na lang natin. Ayan. Gauge panel niya mga brothers. Of course, this is a digital na. Ayan. And then, meron siya ditong adjustment. And also, ito po is naka-clip-on handlebar. Since isa po itong sports bike. Ayan. So, talagang expected natin dito na aggressive yung ating riding position dahil nga po sports bike ito. And more on speed siya, no? Ang gustong-gusto ko sa body design ng Z series nila is yung itong parang camelback o camel toe camelback, no, nitong tangke niya, no, which is pagka talagang umattack mode ka rito, talagang akmang-akma yung dibdib mo rito, no. At saka ang gustong-gusto ko, okay na yung sticker, hindi na baduy katulad dati. Hindi pa tayo, no, hindi ka tulad dati. Para sa akin okay na okay.
And also yung harapan ng motor mga brothers, ito talaga yung nagdi-distinguish sa motor na ito, no? Itong harapan niya. And also gusto ko rin yung approach dito ng ilaw dahil LED na rin, and also projector LED lamp na rin ang ginagamit. And also hindi ako nagkakamali, ito yung kanyang daytime running lights, no? Parang kilay, no? Eye-lick. Ayan. So parang ito marami nagsasabi na inspired sa Panigale ng Ducati. Ayan. Tapos ang kagandahan dito, inverted fork ang kanyang front suspension, no? Upside down fork kung tawagin. Disc brake na rin na dual piston. Then gumagamit ito ng 17 inches na wheel mags na naka-straight tire na rin. Of course, this is a sports bike. Makikita na natin na naka-oil cool dito, na masasabi ko na malaki rin yung oil cool niya. So sa mga long ride, 'di ba? Hindi ka na rin na magwo-worry baka mag-overheat yung makina mo dahil naka-oil cooled na siya. So umiikot po diyan yung langis para ilamig, no? So marami ditong nagko-comment. Ayan, bakit daw nakatanggal 'yan? Yan po ikakabit once na activate na po yung unit. Kasi kaya nila tinatanggal diyan para hindi ma-damage, okay? So nag-gets nila mga brothers, kasi pag yan nakakabit, pwedeng mabali yan once na dinideliver yung unit. Ano? So meron po ditong red na 250cc o Z250, and then meron namang blue na C200 version 2. Okay? Ayan, halos parehas lang na naman, ba? And then move forward tayo dito sa kanyang upuan, no? So talagang itong upuan niya talaga na sporty, no? Makapal naman, and also makipot siya, no? Good na goods. Goods na goods para sa mga maliliit lang ang hita, no? O maiiksi lang. Then may winglet dito, no? So maliit nga lang yung upuan dito ng Pillion mga brothers, no? So talagang pag nag-angkas ka dito, make sure na chicks. Hindi, joke lang. And also dito sa baba niya, sa likuran, gustong gusto ko rito yung muffler, no? So parang ano na to, pag tumunog ito parang aftermarket na solid ito mga brothers. And also maiksi. And then nagbibigay sporty looks lalo dito sa motor. Tapos may touch pa siya ng kala mo carbon fiber, no? Ayan, 'di ba? Tapos disc brake din dito sa likod. Yung swing arm niya, makapal din, 17 inches na malapad na straight tire. I guess this is a 140, no? Size na pang big bike. May kamahalan na rin ito pagka bibili ka ng panibago. Pero I guess okay ito, yung treads niya, kasi CST brand naman, no? May kilala to sa China, and also quality naman yung tires nila. Monoshock na rin yung likuran, which is good thing para sa isang sports bike. Okay? Yan, tas underneath malinis, no? LED lights na rin dito sa tail lights niya, no? So ang ganda rin ng pagkaka-finish nito. Ayan, no? Talagang sexy yung motor pag tinitignan mo. Okay? Pillion footrest dito. Okay din naman engagement, and rubberized na rin, so makapit. Para sa akin, no needs na magpalit ng shifter dahil maganda naman ang pagkakaposisyon ng shifting mo rito, no? Balik naman siya, so talagang naka-racing position. Good thing may kickstart siya. Ayan, pero sa mga sports rider, tinatanggal nila yan eh. Nakaka-apekto daw, no? Sa pagiging sports look ng motor. So parehas lang naman, no? Ayan. Diba? So nasa inyo na yan kung gusto nyo ng pula o gusto nyo ng blue, and also sa budget nyo, mas mataas ng 4,000 itong 250cc nila. Pero kung ako, dun ako sa 250, syempre, may extra power. Ayan. Okay, sa presyo mga brothers, dito sa Z200 nila na version 2, meron itong cash price na 75. Ayan, tapos ito po is naka zero interest, so meron siyang DP na 26,000. Then 18 months, 3,000, 1 taon, 4,000 plus, and then 6 months, 9,000. Hanggang maganda talaga rito mga brothers, zero interest, diba? Saan ka makakita? I think Motorstar lang ata yung may ganitong terms, no? Sa iba kasi ang lalaki talaga ng mga interest. Halos kalahati pa nga sa iba, lalo na sa mga Japanese brand. And then dito sa 250 version naman nila, meron itong price na 79,000. Ayan. Tapos DP niya is 27,900, almost 28. And then 1.5 years, 3,400. Tapos 1 taon, 5,000. And 6 months, 9,600 kada buwan. And then rebate, same pa rin, no? So mga brothers, nagustuhan niyo ba to? Mga stock dito ng Motorstar, Olonga po. And also hintayin nyo po ang ating Easy Ride 150p walk around. Yan po yung bagong maxi scoot nila na inspired sa PCX ng Honda. Ayan. And hopefully magkaroon na rito ng stock para maikutan na natin. So mga brothers, hoy, shoutouts daw. Pangalan mo kuya? Pangalan? Ayan. Si kuya. O, bigyan natin. Ayan, nakita ko nga eh. Sa'yo yung white ba yan kuya? Ayan sa kanya to mga brothers. Ayan isa sa mga tawag dito, isa sa mga owner ng Easy Ride, no?
So mga brothers, ako nga po ulit si Art ng Sort Moto. Maraming salamat po sa pagsama nyo ng ating motorcycle canvas. Dito po yan sa Motorstar Olongapo branch. Okay, dahil first time natin dito mag-vlog, magpamerienda tayo. Alright.